Welcome to Heart Secrets. Wala namang perpektong relasyon. Kahit gaano pa ito kasaya sa paningin ng ibang tao, may mga bagay pa ring tinatago sa likod ng matatamis na ngiti at masasayang litrato. Minsan nga, kung sino pa yung tinatawag na couple goals, sila pa talaga ang may pinakamabigat na problemang pasan. Magandang araw po sa iyo, Miss Heart. Ako nga po pala si Jaime, 43 years old. May asawa po ako dati na si Fatima. High school sweethearts po kami. Noon pa man, alam kong siya na talaga ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Parte po ako noon ng basketball team namin sa school, habang si Fatima naman ay isa sa mga loyal supporters namin. Uy Jaime, tingnan mo, nandyan na naman si Fatima sa bleachers. Mukhang ikaw na naman ang dahilan kaya inspired siyang manood. Pangaasar sa akin ng kaibigan kong si Benji. Tumigil ka nga dyan, baka mamaya marinig tayo. Nahihiya akong sagot. Sus, huwag kang magpanggap dyan. Halatang gusto ka rin nun. Kayong dalawa lang ang parehong torpe. Napapailing na lang ako habang palihim na sinusulyapan si Fatima sa bleachers. Nakataas pa ang banner ng team namin at todo sigaw sa cheering. Kapag nanalo tayo ngayon, lalapitan ko na siya. Sabi ko, talaga lang ha, tandaan mo yan. Buong laro po noon, hindi lang kalaban ang nagpapakaba sa akin, kundi pati ang pangakong ginawa ko. Sa totoo lang, matagal ko na pong gusto si Fatima, pero duwag lang talaga akong umamin. Nang manalo kami sa championship game namin noon, tinupad ko ang pangako ko kay Benji. Nilapitan ko si Fatima sa after party. Fatima, pwede ba kitang makausap? Sabi ko sa kanya nang nahihiya. Oo naman, ano ka ba? Pwede ba kitang ligawan? Namula pa siya noon bago tumango. Oo naman, ikaw lang naman ang inaantay ko, Jaime. 6 na buwan ko siyang niligawan bago niya ako tuluyang sinagot, Miss Heart. At masasabi ko pong iyon ang pinakamasayang panahon ng buhay ko. Wala pa kaming mabibigat na problema noon. Puro pangarap lang at pagmamahalan. Pangarap ni Fatima na maging isang teacher, habang ako naman ay gustong maging professional basketball player. Maayos ang takbo ng buhay namin noon hanggang sa mangyari ang aksidenteng sisira sa lahat, Miss Heart. Pauwi kami noon galing piyesta ng maaksidente ang sinasakyan naming motor. Pumailalim ako sa truck at parehong binti ko ang napuruhan. Nakasurvive ako, pero naiwan ko roon ang pangarap kong maging atleta. Matagal akong nalugmok pagkatapos noon. Ayokong lumabas ng bahay. Ayokong makita ng ibang tao ang kalagayan ko. Mas lalo akong nasasaktan tuwing binibisita ako ng mga dati kong teammates para ikwento ang mga laro nila. Sayang talaga pare, kung hindi ka nagkaganyan, baka malayo na ang narating mo ngayon. Sabi pa nila na labis na nagpapadugo sa nararamdaman ko. Si Fatima naman, panay ang kumbinsi sa akin na bumalik sa pag-aaral. Babe, pumasok ka na sa school please. Umiiyak na sabi niya habang hawak ang mga modules ko noon. Ayoko na. Hindi na ako mag-aaral, Fatima. Pasigaw kong sagot sa kanya. Jaime, gagraduate na tayo. Para saan pa ba? Hindi ko na rin naman magagawa ang pangarap ko. Napakasama ko pong tao noon, Miss Heart. Lahat ng frustration ko kay Fatima ko ibinubuhos. Pero kahit na anong sungit ko sa kanya, hindi niya ako iniwan. Siya ang nagpapaligo sa akin noon. Siya rin ang tumutulong na magbihis sa akin kapag hindi ko kaya. Kapag gabi naman at inaatake ako ng depresyon, tahimik niya lang akong yayakapin habang umiiyak ako sa dibdib niya. Hindi naman nabawasan ang pagkatao mo dahil sa nangyari, sabi niya minsan. Pero mahirap paniwalaan yon, Miss Heart. Dahil sa tuwing nakikita kong naglalakad ang ibang tao habang ako ay nakakulong sa wheelchair, pakiramdam ko unti-unti akong nawawalan ng silbi.
Nakapagtapos si Fatima bilang teacher, habang ako naman ay nag-aaral na lang ng computer engineering online dahil hindi ko na kayang pumasok araw-araw. Kalaunan ay nakahanap ako ng trabaho na pwedeng work from home hanggang sa unti-unti kaming nakaipon. At kahit maraming nagsasabing iiwan niya rin ako balang araw dahil sa kondisyon ko, pinatunayan niyang mali silang lahat. Nagpakasal kami sa simpleng seremonya. Habang itinutulak ang wheelchair ko papunta sa altar, hindi ko mapigilang umiyak. Sigurado ka ba talaga sa akin? Tanong ko sa kanya bago magsimula ang kasal. Ngumiti lang siya habang pinipigilan din ang mga luha. Matagal na kitang pinili, Jaime. Sa mga unang taon ng pagsasama namin, masaya pa rin kami kahit simple lang ang buhay. Mahilig lang kaming manood ng movies sa bahay, magluto tuwing weekends, at magkwentuhan hanggang madaling araw. Tumagal ang pagsasama namin ni Fatima. Habang tumatanda kami, mas lalo kong nakikita kung gaano niya kagustong magkaroon ng anak. Kapag umuwi siya galing school, excited niyang ikinkwento ang mga estudyante niya. Ang kulit talaga ng bata kong si Trisha, mahal. Natatawa niyang kwento habang naghahain ng hapunan. Tsaka si Nathan, akala mo kung sinong maliit na principal kung makautos sa akin. Masigla niyang kwento sa akin. Kapag may gathering sila ng mga kaibigan niya, lagi siyang natutuwa sa mga anak ng mga to. At doon ako unti-unting kinakain ng insecurities ko, Miss Hart. Hindi naman po ako baog, pero simula nang mangyari ang aksidente, nawalan ako ng confidence bilang lalaki. Pakiramdam ko, kulang ako. Pakiramdam ko hindi ako sapat para kay Fatima. Isang gabi, habang magkatabi kami sa kama, tinanong ko siya, "Mahal, paano kung hindi na talaga tayo magkaanak?" Hindi siya agad sumagot. Pangarap kong maging nanay, Jaime. Nangingilid ang luha niyang sambit. Pero ayoko namang pilitin ka. Pero sana, subukan pa rin natin. Narinig ko ang lungkot sa boses niya kahit pilit niya itong itinatago. Mas lalo po akong nadurog noon dahil alam kong pilit lang niyang tinatanggap ang sitwasyon namin para hindi ako masaktan. Doon nagsimulang mabuo ang pinakamaling desisyon ng buhay ko, Miss Hart. May boy po kami noon sa bahay. Si Romer. Mabait, masipag at matagal na ring nagtatrabaho sa amin. Halos pamilya na nga ang turing namin sa kanya noon dahil ilang taon na rin siyang kasama sa bahay. Siya ang tumutulong magbuhat sa akin papunta sa wheelchair. Minsan, siya rin ang nag-aayos ng mga gamit ko kapag wala si Fatima. At kasama ko buong maghapon. Malaki ang tiwala ko sa kanya noon. Isang gabi, habang nagiinuman kami sa garahe para sa simpleng birthday celebration ko, napakwento siya tungkol sa kinakasama niyang si Cara. "Naku boss, mukhang matutuluyan na talaga kaming maghihiwalay." Mapait niyang sabi habang umiinom. "Oh, bakit naman?" Napagod na raw siyang maghintay eh. Gusto niya niyang magpakasal at magkaroon ng pamilya. "Oh, ngayon? Ano ba namang maibibigay ko, boss? Hanggang helper lang talaga ako. Tapos sa akin pa umaasa sila nanay tsaka si tatay." Tahimik akong napainom noon. Hindi ko alam kung bakit, pero tumatak sa isip ko ang mga sinabi niya. Kinabukasan, hindi ako mapakali. Habang nasa school si Fatima at ako naman ay mag-isang nakaupo sa wheelchair sa opisina ko sa bahay, paulit-ulit na umiikot sa isip ko ang isang ideyang hindi ko dapat naiisip. Hanggang sa tuluyan ko yung ginawa, Miss Hart. "Romer, pwede ba kitang makausap?" Tawag ko sa kanya. "Opo, boss." "Isara mo muna yung pinto." Nagtaka pa siya pero sumunod naman. Tahimik muna akong tumingin sa kanya bago nagsalita. "Kailangan mo ng pera, hindi ba?" "Opo, boss. Bakit po?" "Paano kung bigyan kita ng 200,000? Nanlaki agad ang mga mata niya. 200,000, boss? Bakit naman po?" Huminga muna ako ng malalim. At doon ko sinabi ang bagay na hanggang ngayon, Miss Hart, ay isinusumpa ko sa sarili ko. Gusto kong buntisin mo ang asawa ko.
Parang nabingi siya sa narinig. Ano pong sabi niyo? Hindi ako nagbibiro, Romer. Pero sir, hindi po tama yan. Makinig ka muna. Hindi po. Asawa niyo po si Ma'am Fatima. Maling paraan po yan, boss. Kapag nabuntis mo siya, aalis ka na din. Hindi mo kailangang maging parte ng buhay ng bata. Napayuko siya noon habang mahigpit na nakakuyom ang mga kamao. Paano kung malaman ni ma'am? Hindi niya malalaman. At doon ako tuluyang naging makasarili. Hindi ako tumigil, Miss Hart. Paulit-ulit ko siyang kinausap hanggang sa dumating ang araw na pumayag din siya. Araw-araw ko rin kinukumbinsi ang sarili kong tama ang ginagawa ko. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung dahil ba yon sa desperasyon, sa pera o sa problema niya sa pamilya. Ang alam ko lang, itinuloy namin ang plano. Isang gabi, niyaya kong uminom si Fatima. Hinintay talaga naming malasing siya ng sobra. Nang hindi niya nakinaya, ay pinaalalayan ko na siya papunta sa kwarto. Pagkaupo niya sa kama ay humarap siya sa akin at banayad ko siyang hinalikan sa labi. Tumugon naman siya. Maya-maya pa ay marahan ko siyang itinulak pahiga. Sinenyasan ko si Romer na pumasok na ng silid. Pinaikot ko ang gulong ng wheelchair ko palabas ng kwarto. At habang nasa loob ng kwarto namin si Romer at ang asawa ko, ako naman ay nasa labas ng pintuan. Tahimik na nakikinig. Habang unti-unting dinudurog ang sarili ko sa aking naririnig na ingay na nanggagaling sa loob naming mag-asawa. Maya-maya pa ay narinig ko na ang mahinang paglangit-ngit ng kama mula sa loob. Napapikit ako habang tuluyang tumulo ang mga luha ko. Pagkatapos noon ay lumabas si Romer nang hindi makatingin sa akin. Pasensya na po, boss. Mahina niyang sabi bago tuluyang umalis. At ako, tahimik na pumasok sa kwarto. Mahimbing pang natutulog si Fatima noon. Wala siyang kaalam-alam sa nangyari. Hinawakan ko pa ang kamay niya habang umiiyak ako. Patawarin mo ko, Fatima. Bulong ko. Makaraan ng ilang linggo, parang normal pa rin ang lahat sa patingin ni Fatima. Ngumingiti pa siya kapag umuuwi galing eskwela. Masigla pa rin niyang ikinukwento ang mga estudyante niya at minsan pa nga ay mas madalas siyang magluto ng paborito ko. Pero ako, hindi na ako makatulog ng maayos. Bawat gabi, nakatingin lang ako sa kisame habang paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang gabing yon. Jaime, kamusta ka? Bakit parang lagi kang pagod? Tanong niya minsan habang inaayos niya ang kumot ko. Okay lang ako, mahal. Sagot ko kahit hindi totoo. Hindi ko kayang salubungin ang mga mata niya ng matagal. Hanggang sa isang araw, nag-positive sa pregnancy test si Fatima. Hindi ko makakalimutan ang saya sa mukha niya nang yakapin niya ako, Miss Hart. Jaime, magiging nanay na ako. Umiiyak niyang sabi habang yakap ako ng mahigpit. At doon ako halos mawala ng lakas. Dahil habang masaya siya, ako naman ay unti-unting nilalamon ng aking konsensya. Ibinigay ko kay Romer ang perang napag-usapan namin. Pagkatapos ay pinatigil ko na siya sa trabaho. Hindi ko rin kinakaya ang selos at kahit simpleng pag-uusap lang nila ni Fatima ay umiinit agad ang ulo ko. Pero pilit kong nilunok ang lahat dahil alam kong kasalanan ko naman. Habang lumalaki ang tiyan ni Fatima, lalo akong lumulubog sa konsensya. Hindi na ako halos makausap ng maayos. Minsan, napapansin niya pa ako na nakatitig lang sa kawalan. May problema ka ba, Jaime? Tanong niya. Wala naman. Sigurado ka ba? Bakit parang iba ang nakikita ko? Tumangulang ako. Pero gabi-gabi, umiiyak ako ng tahimik habang nakatingin sa likod niya. Nang isilang si Baby Angelo, doon ako unang nakaramdam kung gaano kasarap ang maging isang ama. Kahit hindi siya tunay na dugo ko, minahal ko siya ng buong puso, Miss Hart.
Siya ang naging dahilan kung bakit muli akong ginanahang mabuhay. Mas naging masaya rin si Fatima. Punong-puno ng sigla ang bahay namin dahil kay Angelo. Siya ang naging buhay namin. Ako ang nagturo sa kanya ng unang hakbang niya. Ikot ko ang wheelchair ko habang sinusundan siya sa pagtakbo niya sa sala. "Papa, look!" Sigaw niya habang naglalaro. "Oo anak, ang galing ah." At sa tuwing tinatawag niya akong Papa, parang may tumutusok sa dibdib ko dahil alam kong hindi ako dapat ang naging dahilan ng buhay niya. Masiglang bahay at puno ng tawa. Akala ko noon mananatiling ganun yun. Pero tama nga pala sila. Walang sikretong habang buhay mong maitatago. Isang hapon, bigla na lang sumugod sa bahay namin ang dating kinakasama ni Romer na si Cara. Galit na galit ito habang nakaturo kay Angelo. "Yan ba? Yan ba ang anak ni Romer?" Nagulat si Fatima. Ano bang pinagsasasabi mo?" "Tanungin mo ang asawa mo." Parang tumigil ang mundo ko nang dumating si Romer at tuluyang sabihin ang lahat. Lahat ng sikreto namin. "Totoo ba yun, Jaime?" Umiiyak na si Fatima habang nanginginig ang boses niya. "Sabihin mo sa akin, totoo ba?" Hindi ako nakasagot dahil sa unang pagkakataon, nakita ko sa mga mata ng asawa ko ang matinding takot at pagkasuklam. "Mahal, ginawa ko lang yun dahil gusto kitang maging masaya." Mahina akong sagot. "Masaya?" Napahagulgol siya. "Jaime, sinira mo ko." Hindi ko makakalimutan ang mga sumunod niyang sinabi. "Mas gugustuhin ko pang hindi maging ina kaysa malaman na niloko mo ko ng ganito. Pinagdesisyonan mo ang katawan ko nang hindi ko alam. Asawa mo ko, Jaime. Hindi ako laruan." At tama siya, Miss Hart. Sa sobrang takot kong mawala siya, ako mismo ang sumira sa pamilya namin. "Mahal, patawarin mo ko. Hindi ko kakayanin pag nawala pa kayo." Pakiusap ko sa kanya habang naglalagay siya ng mga damit sa maleta. "Wala ka ng pamilya, Jaime." Matigas niyang sabi. Nagkandahulog ako sa wheelchair sa pagpigil sa kanyang umalis, Miss Hart. Ngunit desidido na siya. Umalis si Fatima kasama si Angelo. At mula noon, hindi na sila bumalik. Naghintay ako ngunit mabilis na lumipas ang mga taon. 5 taon ko nang hindi nakikita ang anak na itinuring kong akin. At 5 taon ko na ring pasan ang konsensyang ako mismo ang gumawa ng dahilan kung bakit nawala sa akin ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Akala ko noon, pagmamahal ang ginagawa ko para kay Fatima. Akala ko sapat na ibigay ko sa kanya ang pangarap niyang maging ina, kahit kapalit noon ay ang sarili kong dignidad. At ngayon po, Miss Hart, habang isinusulat ko itong kwento ko, hindi ko maiwasang tanungin ang sarili ko kung may karapatan ba akong humingi ng pangalawang pagkakataon. Araw-araw ko pa rin silang naiisip, si Fatima at si Angelo. Hanggang ngayon, iniingatan ko pa rin ang mga litrato naming 3 sa bahay. Minsan nga po, mag-isa akong nakatingin sa mga larawan namin habang iniisip ko kung paano ko nagawang sirain ang isang pamilyang matagal naming binuo. Hindi ko naman po intensyong sakta ng asawa ko. Ang gusto ko lang noon ay matupad ang pangarap niyang maging isang ina. Pero habang tumatagal, mas lalo kong naiintindihan na hindi nga pagmamahal ang ginawa ko, kundi isang napakalaking panlilinlang. At sa totoo lang po, tanggap ko naman na galit sa akin si Fatima. At tanggap ko ring baka habang buhay na niya akong hindi mapatawad. Pero Miss Hart, bilang isang lalaking nagkamali, bilang asawang nawala ng direksyon dahil sa insecurities at takot, gusto ko lang po sanang itanong, sa tingin niyo po ba, tama pa bang umasa akong balang araw ay babalik pa sa akin ang pamilya ko? O mas mabuti nang unti-unti ko nang tanggapin na mawawala ako sa mundong ito nang hindi ko na sila muling masisilayan pa? Muli, ako po si Jaime,
Maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento. At sana po ay mabigyan niyo ko ng konting payo, Miss Hart. Ganon din po sa inyong mga tagapakinig. Nagmamahal, Jaime.